Sir, like what I've said, sir, no, very challenging, sir, yung ginagawa nila dito. At na-observe din naman po namin. Number one, sir, yun nga po, because this is underwater operation. Bigo pa ring simula ng Salvor Company ang pagsasagawa ng siphoning sa langis ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi madali ang ginagawang sealing at capping operation sa mga valve dahil kailangang matiyak na walang tatagas kapag sinimulan na ang paghigop sa kargang langis. We do not rush, yun po yung sinasabi ni Commandant dito. Ang pagsisiling and capping is very critical para po ma-achieve natin during the course ng siphoning na wala pong lalabas or wala pong makakalusot na mga oil kapag kinakandak na po natin itong activity to. Noong araw ng Linggo, July 28, unang itinakda ang pagsipsip sa langis ng motor tanker. Ayon sa PCG, less than 1 liter per hour na lamang ang tumatagas na langis mula sa nasabing barko. Nauna nang sinabi ng PCG na walang masyadong nakitang tagas ng langis sa aerial inspection sa bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Bataan, Cavite at maging sa Corregidor. Sa ground zero ay wala ring nakitang gaanong langis. Clear ang waters along the coastline. Walang nakitang any signs of oil spill except for very thin na packets of, halos hindi nga makita na packets of oil sheen na very thin na sabi nung representative ng ITOF ay mag-dissipate lang through natural weathering effect. Ang Greenpeace Philippines naglabas ng mga larawan na nagpapakita na umabot na umano ang langis sa Manila Bay, partikular sa bahagi ng Rojas Boulevard. Base na rin sa pagtaya ng UP Marine Science Institute na July 30 aabot sa Maynila ang oil spill. Para mapatunayan ito, inikot namin ang kahabaan ng Manila Bay para kumpirmahin ito sa mga mangingisda. Si Mang Supriano S. Mas, kakagaling lamang sa pangingisda mula sa parte ng Bulacan, pero wala umano silang nadaanan o nakitang langis sa Manila Bay. Wala pa man kami mapansin dito na oil. Wala pa naman ang kwan dito. Oo, nakikita namin, lulutang man yung oil. Ngayon wala man kami napansin. Doon sa may parteng Bulacan, nung punta ko kahapon, mayroon nang naglilik na nangangamoy. Kaya wala ang kauro isda doon. Umuwi na, wala man huli. Ganito rin ang obserbasyon ni Mang Michael sa Parañaque na madalas nangungontrata ng mga nagpapa-harvest na tahong at isda mula sa laot. Wala. Kasi kung nandito na yan, hindi babawali na kami magpalaot. Ayun, gano'n pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Wala namang oil spills dito. Ayon sa mga tindera ng tahong at isda sa Parañaque, sa ngayon ay wala pang pagbabago sa kanilang presyo dahil hindi pa sila apektado ng napapaulat na oil spill. Kaya naman, walaan nilang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan sa pagkain ng isda at mga lamang dagat. Sa kasalukuyan po, wala pa. Malinis pa po ang namin, dagat. Wala pa po kami nakikita kahit bakas ng langit. So, walang dapat ipag-alala yung mga kababayan natin? Wala pa po. Wala pa. Bakit? Kasi wala naman po, hindi pa po nakakaabot dito sa amin. Malayo kasi ang Bataan. Gayunman, hindi pa rin maalis ang kanilang pangamba na maapektuhan ng kabuhayan dahil sa banta ng oil spill sa Bataan. Oo, matatakot. Siyempre, pag nandito na yun, babawali kami magpalaot, wala na kaming hanap buhay. Ayun na ang hanap buhay namin. Oo, okay. Yun na namin hanap buhay sa pandagat. Pag yan hindi mabili ng isda natin dito, wala na, gutom na kami to. Yan na namin na pangambahan. Oo, nakakatakot. Gutom talaga, wala man kami nasahan, kundi yan lang. Kaya dasal namin, wag naman. Kasi kawawa din kami, pasukan pa, mga bata pumapasok. Maraming gastusin. Tapos magkakaroon ng oil spill. Ano namin bubuhayin ng mga dapat buhayin? Matitigil kami. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.